Magandang araw sa inyong lahat. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa patungkol sa prayer. Ngayon ay pag-uusapan natin ang ano ba ang dapat nating ipanalangin. Meron tayong mga dapat ipanalangin. Marami. Subalit ang pag-usapan muna natin ngayon ay 4. Ito ay 7 na pag-uusapan natin. Sa ngayon ay pag-usapan muna natin yung 4 na prioridad na pinapanalangin ng isang naniniwala sa Panginoon. Mag-umpisa tayo dito sa Mateo chapter 6 verse 11. Yan. Ang Mateo chapter 6 verse 11 sabi rito, "Give us this day our daily bread." May pagkain naman tayo sa araw-araw. Bakit ba kailangan pa natin na ipanalangin yan? Hindi lamang dahil sa wala kang kinakain o dahil sa kailangan mo ng pagkain, kundi kailangan natin panalangin yan dahil naniniwala tayo na ang ating pagkain o anuman na bagay na natatanggap natin ay mula sa Diyos. Dahil ito ay mula sa Diyos, hindi naman ibig sabihin na nagpapasalamat ka lang, kundi humihingi pa rin. Mas maganda ma-appreciate mo ang isang bagay kung yun ay hiningi mo. Kaya sa bawat araw humihingi tayo sa Panginoon na pagkalooban niya tayo ng pagkain sa araw-araw. At pag nakita natin yun na mayroon tayong pagkain sa araw-araw, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ang sumunod naman ay tingnan natin ano ba ang mga dapat natin ipanalangin o hingin sa Panginoon. Doon sa Mateo chapter 6 verse 11 ay yung pagkain natin sa araw-araw. Sa James chapter 1 verse 5, tingnan mo natin ang sinasabi rito, "If anyone of you lack of wisdom, let him ask of God, that He give to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him." Kung ikaw ay kulang ng karunungan sa iyong pag-aaral, sa salita ng Diyos, o anuman ang iyong ginagawa, ay dapat natin itong hingin sa Diyos. Isa nga sa example nito ay si King Solomon. Si King Solomon, nung siya ay maging hari, humingi siya ng karunungan sa Diyos at pinagkalooban siya ng Diyos. Siya ang naging pinakamarunong na hari sa kapanahunan niya. Kaya importante na hingin natin ang karunungan sa Diyos. Bakit ba kailangan ang karunungan ay nanggaling sa Diyos? Kasi kung ang ating karunungan ay worldly wisdom, hindi ito ang isang karunungan na magbibigay ng glory sa Panginoon. Ano ang karunungan dapat natin? Ay dapat yung karunungan na galing sa Diyos. Pag sinabing karunungan na galing sa Diyos, magbibigay ito ng kapurihan sa Diyos. Si King Solomon, nang binigyan siya ng karunungan, nagbigay ito ng kapurihan sa Diyos. Isa sa mga na nagawa niya sa karunungan niya ay naipagawa niya yung templo ng Panginoon, yung Temple of Jerusalem. Si Solomon ang nagpagawa nun. Dahil yun sa karunungan ay pinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya napaka-importante ng karunungan. Dapat ang karunungan ay galing sa Diyos para makakabigay din ito ng glory sa Panginoon. Tingnan naman natin yung pangatlo natin na pag-aaralan. Apat lamang yung ating titingnan ngayon.
na ano ba yung ating mga bagay na hingiin sa Panginoon. Dito naman sa Thessalonica chapter 3 verse 1. Sa Thessalonica chapter 3 verse 1, sabi rito, "Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and glorify even as it is with you." Yan. Ang ipanalangin natin dito ay yung mga tao na ginagamit ng Panginoon na mangaral ng salita ng Diyos. Kaya, tulad ng nakita natin sa panahon natin ngayon, ay diyan ay minangangaral ng salita ng Diyos na mayroong mga film showing at ipinapangaral yung salita ng Diyos na patungkol sa Panginoong Kristo, ay ipanalangin natin sila. Yun yung isa natin na dapat ipanalangin sa Panginoon. Yung pangapat, yung huli natin na pag-aaralan ngayon ay yung Acts chapter 4 verse 29. Sa Acts chapter 4 verse 29, sabi rito, "And now, Lord, behold, their threatening, and grant unto thy servant that with all boldness they may speak thy word." Ayan. Ito, may mga tao na hinahadlangan sa pangaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang yun. May mga tao rin na hinahadlangan para matuto ng salita ng Diyos. Dito, dapat natin ipanalangin sila na mga nangangaral ng salita ng Diyos na sila ay magkaroon ng tapang sa pangaral ng salita ng Diyos. Kahit kayo, maobserbahan nyo sa sarili nyo. Minsan gusto nyo mag-share ng gospel pero para bang hindi nyo magawa yun. Yun ay hinihingi din yun sa Panginoon na kailangan ay meron kang tapang sa salita ng tapang o yung lakas ng loob. Pag sinabi itong boldness, ibig sabihin ito ay malakas ang loob mo na ma-share mo yung salita ng Diyos. Yan yung panglas na pinag-aaralan natin sa Acts chapter 4 verse 29. Sa susunod ay pag-aralan naman natin yung apat. Yung apat na bagay na dapat natin na hinihingi sa Panginoon. Sabi nga nito, there are many other things we can pray. For the above are some example. As a general rule, begin your prayer by thanking God, blessing in the middle, pray for other and their need. At the end, pray for yourself and your need. Yan. Yang mga nasa taas na yan ay mga example na dapat natin ipanalangin. At makikita natin na nag-uumpisa tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon. Sa kalagitnaan ay pinapanalangin natin ang iba. At sa katapusan ay pinapanalangin natin ang ating mga sarili kung ano yung ating mga pangangailangan. Ang pananalangin ay isa itong ordinaryong pakikipag-usap sa Diyos kung ano yung pangangailangan natin, pangangailangan ng iba, at ano ba talaga ang pangangailangan o need. Especially itong mga nabanggit natin, ito yung mga need. Sa Mateo chapter 6 verse 11, nakita natin yung need sa pangangailangan sa araw-araw. Sa James chapter 1 verse 5, nakita natin yung pangangailangan sa karunungan. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1, nakita natin yung pangangailangan na panalangin natin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sa Acts chapter 4 verse 29, nakita natin yung pangangailangan na bigyan ng lakas ng loob yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sa ngayon ay yun muna ang ating pag-aaralan. Kung kayo ay makakapag assembly at makakapagtipon,
yun ang inyong ito ang inyong pag-usapan. Pag-usapan nyo sa i-share nyo sa bawat isa. Ano ang inyong karanasan na nag-pray na kayo ng ibang tao? Ano ang ipinanalangin nyo para sa ibang tao? Yan. Yun yung pag-usapan nyo na kapag nasubukan mo na bang ipag-pray ang ibang tao? Yun yung una. Pangalawa, ano ang kalimitan na ipinapanalangin mo para sa iyong sarili? Yan. Naiisip mo ba, pangatlo, naiisip mo ba na manalangin para maabot ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos? Yun. Bale, ang pag-uusapan nyo isa-isa ay una ay yung naranasan mo na ba na mag-pray para sa ibang tao? Yung pangalawa naman, ano ang ipinapanalangin mo para sa sarili mo? Ang pangatlo naman ay ano ang karanasan mo o naramdaman mo para ipanalangin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sa ngayon, yan muna ang ating pag-aralan, at kung kayo ay magkaroon ng pagtitipon ay pag-usapan nyo yan at tingnan nyo mabuti kung ano yung sinasabi ng Biblia. Maaaring meron pa kayong ma-share sa bawat isa para maging maganda ang inyong sharing time. Magandang araw sa inyo.